Hello guys! What's up? Welcome back sa ating another video. And once again, this is Sir Kuya. Kuya Ace of Lakbay ni Alas. And sa video na to, is pag-uusapan natin kung bakit ba mahalaga na meron tayong matibay na market when it comes to quail farming. Guys, hindi lang sa quail farming applicable ang market. So titingnan mo rin dun sa area mo kung ano ba yung may demand. Baka naman gusto mong mag-alaga ng mga quails, gusto mong mag-produce ng madaming itlog, pero doon naman pala sa area mo is wala namang demand yung quail eggs. So kailangan na i-check mo muna kung ano yung demand sa area nyo, or kung meron bang kulang na supply dun sa area nyo. At least pag pumasok ka sa quail farming at alam mo na kulang sila ng supply dun sa area mo, for sure na mamamarket mo yung mga itlog mo. Mamamarket mo itong mga produce na itlog, hindi sila masisira. Kasi kung hindi mo sila ma-market, sabihin na natin na with proper storage and proper temperature ng mga itlog, maglalast sila ng 20 to 30 days. Pero, syempre, hindi guarantee na maayos pa lahat ng itlog mo. Kaya dapat within 5 to 10 days na na-produce mo yung mga itlog, dapat ma-market mo na siya. And itong market, kaya ito importante is ito yung magpapaikot ng pera. So kapag nabenta mo yung itlog, meron kang pambili ng feeds, meron kang pambayad sa labor, sa tubig at kuryente. And guys, gusto ko lang din i-share sa inyo na today, I personally, kapag kasi wala akong pasok, kasi meron pa rin akong sarili kong trabaho, and may isa pa akong business na minamanage, which is yung car rental services nga. Tapos, itong quail farming. So kapag wala akong pasok, and then may order na sa akin, yung isa kong client, I personally deliver. Kasi ito ay special. Bakit? Ito ay one of my biggest clients kasi ito ay supermarket. Yes po, totoo na nakakuha po ako ng contract sa isang supermarket dito po sa Batangas. So siya po ay yung City Mart. Meron po siyang iba't ibang branches sa Tanawan, meron sa Lemery, meron sa Bawan. Merong branch dito sa Caido, Batangas City, Rizal Avenue. So yung produce ko na itlog, doon po dinadala. So iba po yung presyo nila kasi supermarket price nga po. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging process ng pag-deliver namin from farm to warehouse ng City Mart. Medyo hindi nga lang po kompleto kasi alam naman natin na company yon, meron silang mga video policies. So hindi lahat ng transactions ay nakuha na natin ng video, pero at least ma-share ko sa inyo kung paano ba namin dinideliver yung mga itlog na napoproduce namin. Ayan guys, so kasama natin ang aking nanay. Tayo ay magtatali ng mga itlog. So by 5 yung pagtatali natin. Kasi magdi-deliver tayo ngayon. Saan ba tayo? Magdi-deliver tayo sa City Mart ng 40 boxes. So, nakita nyo kung paano natin pinatali. 1, 2, 3, 4, 5. Tatlo pa lang. So, chine-check muna natin isa-isa yung mga kahon. Make sure na kompleto yung laman. No, tama sa kanila. So, dapat kompleto yung laman. Para syempre, hindi tayo makakuha ng complaint sa ating mga customers. So, guys, importante na proper yung pagkakatali mo sa mga boxes. Kasi syempre, kapag mali yung pagkakatali mo, possible na mahulog or dumulas yung mga tali, syempre mababasag yung mga itlog. Kaya dapat talaga na madami kang buhol. Ibuhol mo ng tama yung tali. And syempre dapat tama yung haba ng tali mo kasi pag maiksi yan, hindi yan nag-aabot. Hindi niya masisecure yung mga boxes mo. Yan pa naman yung pinaka-importante. Yan na yung final touch ng delivery. And nga guys, so makikita nyo, 40 boxes yung kailangan kong talian. Kasi i-deliver nga natin yan sa City Mart. And ipapakita ko rin sa inyo guys sa video na to kung paano nga ako nag-deliver, kung paano namin dinala, saan ba namin dinala yung mga itlog na tinali namin for today. Hello guys, so ngayon is March 15,
2022. So meron ako ditong 40 bucks and this is out for delivery today. So guys, samahan nyo kami kasi ipapakita namin sa inyo kung saan namin ito dinideliver. And weekly, itong client ko na ito is nag-order. Actually, big client ko siya kasi to be honest, and sobrang saya ko kasi isa siyang supermarket. Okay, dito sa Batangas. So, ano siyang iba't ibang branch sa Tanawan, dito sa Batangas City, sa Bawan. So, yes guys, ako yung nakakuha sa delivery ng quail eggs nila. So guys, halika na, ikakarga natin to sa ating sasakyan. Okay. Para ma-out na natin for delivery. Okay. So guys, i-deliver natin nga pala to sa warehouse. Yung warehouse nila is located sa Sorosoro, Carasada, Batangas City. So, nga lang, medyo hindi nyo makikita yung buong transaction natin kasi syempre company yun. May mga areas lang kung saan pwede tayo kumuha ng videos. Pero I will do my best guys na maipakita sa inyo kung paano ba yung procedure natin. And guys, ito sa video na to is part to ng sa 6 important guides natin. Part ito dun sa market. Okay, market. So ipapakita sa inyo yung isa sa mga market ko, which is yun yung City Mart Supermarket. So hello guys, yun nga, nakarating na tayo sa City Mart. So kasama ko yung aking asawa and yung kapatid niya. So yung kapatid niya yung lagi nagvi-video sa akin sa mga vlogs natin. So ang i-deliver nga natin is 40 bucks ng quail eggs dito sa City Mart. And ipakita ko sa inyo ng bahagya kung ano yung mga proseso ng pagde-deliver, pero hindi natin makukuhanan ng buo kasi company to. So meron silang mga videos policy. So at least meron tayong mahagip. At least meron ako mapapakita sa inyo. And guys, ito ay tungkol sa market natin. So sa 6 important guides natin in quail farming. Kung makikita nyo, ito yung mga produce namin na itlog today. In-harvest ko today. Hindi ako, kagaya ito, hindi ako natatakot na nakatambak lang ko dito. Kasi ang totoo, pinupuno ko pa yung requirements. Kasi for tomorrow talaga, kailangan ko is nasa 60 boxes ng itlog or 6,000 pieces. So technically, kung titingnan natin sa production ko, na 1,800 per day,
hindi ko pa siya maaabot. So hindi pa ako mag-deliver sa palengke. Pero once na naabot ko na yung target ko na 6,000 pieces, madidispose ko na kaagad ko. So yung sinasabi ko sa inyo na napaka-importante ng market mo. Kasi kagaya nito, everyday na naglalay, nagpo-produce ng itlog ng ating mga pugo. And kung everyday silang itlog, tatambak yung itlog mo at wala kang pagdadalhan, doon mag-uumpisa yung lugi mo. Matetempt ka na ibenta ng pamura, pabagsak presyo yung itlog kasi natatakot ka na baka hindi mo ito mabenta. At kapag hindi mo ito nabenta, wala kang pambili ng feeds. Magkano na ang feeds ngayon? Ang presyo ng feeds ko, kung hindi ako nagkakamali, nasa 1,400 or 1,380 ata per bag of 50 kilograms. Diba? Saan mo kukuhanin yun? So, isang linggo lang guys na hindi ka makabenta ng itlog. So, kailangan mo mag-abono sa feeds kasi araw-araw kakain yung pugo mo, hindi sila tumitigil sa pagkain. Kasi yun nga yung source ng pagpuproduce nila ng itlog. Kaya, importante na makahanap ka muna ng stable na market. Targetin nyo guys, kung tutusin, targetin nyo na kaagad yung mga end users. Sino ba yung mga end users natin? Yung mga magkukwek-kwek, mga street vendors. Dalhin mo sa kanila, i-alok mo sa kanila yung itlog. Kasi kung tutusin, mas gusto nilang kumuha sa direct farm. Bakit? Kasi kapag direct farm gate price na kaagad yung makukuha nila. Wala nang patong sa palengke. Kasi pag sa palengke, syempre, i-deliver namin sa palengke. For example, i-deliver namin yung 135 pesos per box. 100 pieces yun. So ngayon, ibebenta naman ng palengke, sabihin na natin 140 or 150 or sabihin natin 160 pesos. So malaking kabawasan na yun sa kita ng mga end users. Kaya itong mga magkakwek-kwek na ito, lagi silang naghahanap, lagi din silang nagta-target ng mga farm. So ipakilala mo yung business mo. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot kasi pinasok mo yung business na yun kasi nagtiwala ka sa sarili mo na kaya mo. Inisip mo na maganda yung business, ang kailangan mo lang isuportahan mo ng diskarte at tiwala. Ayun nga guys, so huwag kayong matakot na pumunta sa palengke, mag-check kung meron bang kakulangan sa supply. Para at least bago mo pasukin yung quail farming, alam mo na meron kang mapagdadalhan ng mga itlog na maipoproduce mo. Kasi ganun yung ginawa ko noon. Umikot ako sa mga palengke, nag-alok ako na meron akong itlog, kaya kong mag-provide ng ganito kadaming itlog within a week, ganito kadaming itlog sa isang araw ang kaya kong ibigay, and nakuha ko yung tiwala ng mga vendors. And as of now naman, maganda yung samahan namin ng aking mga clients, and hindi sila lumilipat sa iba kasi usually pag itinaas mo yung presyo ng itlog, nang wala ka namang basis, gusto mo lang mataas kasi gusto mo mataas yung kita mo, syempre hahanap sila ng mas mababa, and kapag nakita sila ng mas mababa at mas reasonable yung price, for sure lilipat sila. Kaya dapat hindi lang mataas na kita lagi yung hinahabol natin, kailangan reasonable lagi yung price natin. Ibase natin kung magkano ba talaga yung expenses natin, magkano ba yung feeds, magkano ba yung labor, tubig at kuryente. Lagi nating pagbasihan yung mga yun sa pagpepresyo natin ng itlog. And guys, madaming Facebook pages na may mga quail farms. Doon pa lang makikita nyo na kung ano ba yung price range ng itlog sa buwan na to or sa week na to. Kasi without prior notice talaga, nagbabago-bago yung presyo ng itlog. Depende nga yan sa kung magkano yung ibinigay na presyo ng supplier ng feeds. And kagaya ngayon, sobrang taas pa ng gasolina. And sabi nga nila, yung mga raw materials ng feeds natin, nagbabago-bago yung presyo, especially yung soya, which hindi ko alam kung saan bang location, saan ba galing. Yun yung mga dapat mong isaalang-alang sa pagpepresyo ng mga itlog. At para reasonable yung market price mo. So guys, once again, this is your Kuya is of Lakbay ni Alas. Wag yung pagdududahan yung sarili nyo sa mga pwede at kaya nyo gawin. Never stop dreaming, never stop believing, kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.
Hello guys! What's up? So this is Sir Kuya Ace of Lakbay ni Alas. So I'm here for another video. Pag-uusapan natin sa video na to is, ayun na nga, yung proper feeding. So kasama dyan sa proper feeding is yung mga tamang pagpapainom sa ating mga pugo. So from our last video, pinag-usapan natin nga pala is yung proper na sukat ng cages natin. So mapapansin nyo dito sa gilid ko, ito yung example natin na cage. And kung mapapansin nyo, meron na siyang laman ngayon. So meron siyang 1,000 heads. And ang kanyang production rate, magwa 1 month pa lang to sa 13, which is bukas. So nasa ano siya ngayon, nasa 86% siya. So medyo maganda naman, maganda na yung production result niya. And yung mga itlog na na-harvest namin dito, na-market na namin. So yung first 5 days na itlog niya, so kinakain na lang namin kasi hindi pa ganun kalalaki yung itlog. So going back sa ating proper feeding, so kung mapapansin nyo, nakapagpatuka na kasi kami ngayon. So ito yung patuka. Ayan, kung mapapansin nyo, napakaganda ng consistency ng ating patuka kasi kung mapapansin nyo dyan, napakadaming mais. Visible yung mais ng feeds. So, papakita ko sa inyo kung paano baka magpakain ng aming mga pugo. So, dito yung aming pakain. So, ang gamit namin sa mga nagtatanong, madami kasi talagang nagtatanong, Sir, ano ba yung ginagamit mong quail feeds? So, technically po, ang gamit po namin ay Jetstar Animal Feeds. So, ito po ay Quail Layer Mash or QLM. So, kaya gusto ko ang Jetstar Animal Feeds. Number 1 is i-deliver na nila dito sa bahay or diretso na dito sa building ko. Hindi ko kailangang magbuhat. Meron na silang nagdi-deliver. And for the past 3 years ng pag-aalaga ko ng ating mga pugo, talaga nang masasabi ko na quality. Quality yung sinusupply nila sa atin na feeds. And pag sa Jetstar Animal Feeds ka kumuha, meron silang sariling veterinaryo. Kapag may problema yung mga pugo natin, pwede tayong mag-consult sa kanila. Pumupunta talaga sila dito. Chine-check nila kung ano ba ang problema. Either may problema ba sa building mo, may problema ba sa mga pinapakain mo, or may problema ba sa mismong pugo mo. So ngayon, i-example ko sa inyo. So, pakita ko sa inyo kung paano tayo nagpapakain. So, ito yung ginagamit namin pansalok. Nilalagay namin dito sa timba. And itong lata na to, since medyo kung mapapansin nyo, maliit lang yung space kasi nga merong pansalo ng ipot dito sa cage. So, ito lang yung ginagamit namin. So, ito. Tutuloy natin siya. And then, ilalagay lang natin siya dito. Imagine nyo naman, nawala pa siyang laman. So, pupunin lang natin. Okay? Ganyan. So guys, sa mga previous videos natin, madami kasing nagtatanong, Kuya Alas, gano'n ba kadami dapat yung ipakain natin na pugo sa 1,000 heads? So ang ating pong mga pugo, kumahansin nyo, tuloy-tuloy sila sa pagkain. So dapat mag-average sila ng 22 grams per day per quail. So kung meron kang 1,000, so 22 kilos yon sa loob ng isang araw. So meron akong alaga, mapapansin nyo na 2,000 heads. So kumukonsume sila ng 44 kilos. So itong isang sako ng quail layer mash natin ay may natitira na lang ng 4 or 6 kilograms kada sako. So, bakit ba kailangan kumonsumo ang pugo natin ng feeds na tama? Kasi, unang-una sa lahat, just to let you know guys, hindi pwedeng mawalan ng patuka ang ating mga pugo. Kasi yan yung number 1 foundation nila sa paggawa ng itlog. So, kapag nabibitin sila sa pagtuka, yung iba dyan, imbes na araw-araw umitlog, since hindi nila na-met yung tamang dami ng pagkain na dapat nilang kainin, so hindi sila makaka-produce ng itlog.
So ang kailangan nyo gawin is ma-maintain nyo yung pakainan nyo laging puno. Kung hindi man laging puno, at least hindi mawawalan. Kasi kapag nawalan sila ng pagkain, dyan na mag-start yung problema. Lagi na magkakaroon ng delay sa pag-itlog. At isa pa, mamamayat yung mga pugo natin. Okay? So gaya nga guys na sinabi ko, hindi dapat sila mauubusan ng patuka. Kung itatanong nyo kung ilang beses ba ako magpatuka ng mga pugo natin, since maganda yung structure ng aking patukaan, 2 beses lang ako magpatuka sa loob ng isang araw. So yung isa is sa umaga, either 7:30 or 7 AM, and then yung sunod na nun is 6 ng hapon or 6:30 or around 7. So pagkagising, kinabukasan, makikita mo na meron pa namang natitira. Kasi syempre, mga animals tong mga to natutulog din naman, nagpapahinga. So hindi lahat ay tumutuka. Pero yung cycle ng 2 beses sa pagpapatuka sa loob ng isang araw is sapat na para hindi sila maubusan ng patuka. And kung makikita malinis yung ating patukaan, dapat malinis din yung tinutukaan ng ating mga pugo. Kaya itong, kung mapapansin nyo, ito, ilapit natin dito. Kung mapapansin nyo, ang aming sahudan ng ipot is in-extend namin paunahan. Bakit? Kasi kung hindi namin i-extend, etong mga ipot na ito, kagaya niyan, is mahuhulog sa patuka. Pag nahulog sa patuka, tutukain pa rin yan ng ating mga pugo dahil hahalo sa pakain. And possible na mag-cause yan ng sakit sa kanila kasi dumi na nila yun, waste product na yan ng ating mga pugo na kailangan natin itapon ng maayos. Okay? So guys, so yung information regarding sa pagpapatuka ng ating mga pugo. And ngayon, puntahan naman natin itong ating pagpapainom. So kung mapapansin nyo, ang ating ginamit na painuman is itong PVC. So ito ay 4 inches ang diameter. So hinati lang sa 2. So mas maganda guys na mas malaki yung painuman nyo. Bakit? Kasi hindi ka agad maubusan ng tubig. Isa sa foundation ng ating good production is yung iniinom ng ating mga pugo. Dapat malinis. So sa umaga, ang ginagawa namin dito kapag may natira, so kumukuha kami nito. So meron kaming timba, meron kaming foam. Ini-scrub namin siya kasama yung mga natitirang latak. And then, pipigain lang namin papunta dito. So, yun yung way namin ng paglilinis ng ating mga painuman. Kasi kailangan guys ma-maintain natin yung cleanliness. Kasi kung madumi na yung nainom nila, kasi hindi naman iwasan kahit meron pa siyang ganan, itong mga harang na ito para hindi siya matapunan ng ipot, may mga nakakalusot pa rin na konti-konti. And then, yung mga latak na nasa tuka ng ating mga pugo, pag uminom sila, pumupunta dito. So kung nabukasan na yan, so madumi na. So ang proseso natin ng pagpapainom is simple lang. Kung makasin nyo, meron kami ditong pinutol na bote ng Coke, timba ng tubig, sasalukin lang natin yung tubig, and then isasalin lang natin. Ayan. So ito talaga yung napakakulit na pugo na lagi na nilalaro ang tubig. Sasalin lang natin na ganyan hanggang sa mapuno. Before, ang gamit ko is hose. So nakadirect yung hose sa ating tubo. Ang disadvantage niya lang is kapag mainit yung panahon, mainit yung lumalabas na tubig sa hose. So kailangan ko pang maghintay, bubuhayin ko yung hose, yung tubig, matatapon yung yung iba. So kumukus yung panahon. So ginagawa namin is iniipon na namin sa timba. And then kapag nakita namin na kulang na yung painom, nalagyan namin. So usually, mga 1 o'clock, naglalagay kami ng tubig kasi bumababa na yung level niya. Hindi naman siya ubos gaya ng patuka, pero kailangan mo siyang dagdagan. Kasi minsan, kapag sobrang init, talagang inom sila ng inom. And as you all know guys, I'm from Batangas City, nasa province ako ng Batangas, hindi masyadong malamig dito sa amin. Unlike sa Lipa, Batangas na ngayon malamig doon. So dito sa amin sa Batangas City is tama naman yung climate, yung klima natin, hindi naman sobrang init, hindi sobrang lamig, pero may mga time na talagang mainit. Okay? So dapat i-consider niyo yun. Kapag mainit talaga, yan, yung mga net natin, kailangan lagi nating linisin.
para makapasok yung fresh air sa ating puguan. Okay? So, yun na nga guys. Kung meron kayong questions regarding dito sa video na ito, sa pagpapakain and sa pagpapainom, feel free guys to comment sa mga videos ko. Alam yan ng mga tao na sumasagot ako. Kasi nga, lagi ko ring hawak yung phone ko kasi meron pa akong isang business na hinahandle, which is yung car rental services. Lagi kong nakikita na nagpa-pop up yung mga comments nyo sa ating YouTube videos. So, nasasagot ko agad. And sinusubukan ko talaga na hanapin yung mga comments na hindi ko pa nasasagot para mabigyan kayo ng linaw dun sa mga questions ko. Kasi kagaya ko, kagaya nyo rin ako noon na madaming tanong. And ngayon, since nung mga panahon na yun is wala akong masyadong matanong, gumagawa ako ng paraan na tulungan kayo masagot yung mga questions nyo. Kasi sino ba naman ang gustong hindi guminhawa yung buhay? Or sino ba naman yung gustong malugi sa pagbi-business bago mo umpisahan yung business mo? So, dumaan din naman tayo sa nalugi tayo just like nitong pandemic. To be honest, medyo masama yung nangyari kasi nga nag-shutdown yung mga markets. Ang market natin number one, sabi ko nga sa inyo, so yung mga magkukwek-kwek, so walang mga masyadong street foods. So, sino ang bibili ng ating mga na-produce na itlog? So, wala tayong nagawa kundi mag-call it off ng mga pugo natin. Kasi kahit mabenta ko sa sobrang baba naman ng presyo, wala rin. Sayang yung pagod. So, ngayon, bumabangon tayo, bumabawi tayo, napakaganda. Nasasabi sa'yo, napakaganda ng market natin ngayon. Maganda rin yung kitaan natin ngayon, kahit 2,000 lang yung alaga natin. Planning guys to expand siguro sa mga next year na daraan, mag-expand tayo. And hopefully madami akong naitulong o naitutulong sa inyo sa mga videos ko. Nasagot ko yung mga questions nyo. And yun nga, sabi ko, feel free to comment sa mga videos natin. Okay? So, ang next na video na pag-uusapan natin, kung hindi ako nagkakamali, is yung labor and maintenance ng ating building. So, sa next video ko, i-discuss natin yon. Okay? So, once again guys, pa-help naman, pa-share, pa-like, pa-subscribe ng mga videos natin. And, huwag kayong magsasawa na sumuporta. Hello guys! So, once again, this is Sir Kuya Ace of Lakbay ni Alas. So, sasabihin ko lang sa inyo na huwag niyong pagdududahan yung sarili niyo sa mga pwede at kaya niyong gawin. Never stop believing, never stop dreaming kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.